adlang Sabado. Ipangtulog na ba mo diya? Matulog na daw. So karon mga kaigsunan, adlaw maron kay papahulay. Ang atoang himon, i-focus nato ang atong kaugalingon dito sa atong Ginoo. Sa 7 weeks, ay sa 1 weeks rather, naa time 7 days. Ug sa 7 days, gitagaan ta sa Ginoo pila ka days? 6 days, correct, 6 days. Gitagaan ta og 6 days para buhaton ang atong mga buluhaton. Within sa 6 days, gihimo na nato itong buluhaton na ay ika-7 pa gyud. Ug mao ni ang adlaw nga igpapahulay ng ato ang gianhi aron sa pagdigom diri sa ato ang 10th Onward Federation ug ato ang gihimo kada Sabado. Mga igsoon, na ako'y usa ka pangutanan ninyo. Para sa inyo unsa man ang onward in faith or forward in faith, onward in action, united in mission. So wala. So before tang proceed mga kaigsunan, naghangyo ako sa pagdungos niyong mga ulo o ato ang tagaan o kahilom alang sa pag-ampo. Our most gracious God and loving Father, Lord, thank you so much for all the blessings that you have given to us and the opportunity to be here to gather and celebrate the Onward Federation. Lord, thank you so much. Please use me as an instrument. Make everyone here open their hearts and their minds as they will receive the message that I will give them through you. Please be my mouth. Please use your words and use me as a person who will deliver them. Sorry for all the sins that we have committed against you. And this we pray in the name of Jesus Christ our Lord. Amen. Mga kaigsuunan, na ako'y usa ka Bible verse na ihatag sa inyo. But before that, ang ato ang wali, walang ilaing gipunto, gitumong. Ang ato ang yung theme, forward in faith, onward in action, and united in mission. Mga kaigsuunan, iingon diri sa Philippians 3, verse 13 to 14, Brethren, I do not count to have apprehended, but this one thing I do, forgetting what things which are behind, and reaching forth unto those things which are before, I press towards the mark of the prize of the high calling of God in Christ Jesus. Karong hapon na mga kaigsunan, na ako ihatag sa inyo ang tulo ka karakter. Tulo ka karakter na kabaludyo ko, kailagyod mo tanan, kay bisan mga gagmayng bata, kailan na ano nila. Of course, kinaunhan, dili nato kalimtan, the father of faith. Ikadua, Nehemiah or Nehemiah. Ikatulo, walay lain, kundi si Paul. Ang mismo nagsulat sa Bible verse or nag-enterprise sa Bible verse na ako ang ihatag kaninyo ganiya. So, unaw nato si Abraham. As what you can read in the Genesis, specifically in chapter 12, unsay giingon dito. Giinan sa Ginoo si Abraham, pawas sa imong nasud, lakaw dito sa lugar kung asa ikaw isan. Pero may problema. Unsa? Abraham do not know what and where that place is. So, giinan siya sa Ginoo, muna dito gikutan ni Abraham. Pawas sa imong nasud, adto ka sa lugar na kuwang isan imo. Ang problema, pero wala siya kabalo kung asa nga lugar. Pero because Abraham is a father of faith, unsay gihimo, nituman siya Ginoo sa Ginoo. Wala siya ningon, Lord, send me maps. Lord, give me signs. Lord, kinahanglan ako GPS. Lord, kinahanglan ako kauban. Instead, unsay gihimo ni Abraham? Ang gihimo ni Abraham, ni adto siya, he trust his futures to the Lord. He forward his faith by trusting God. Ug wala na dili lain ana pa mga kaigsunan. Sa marasad na nato mga kaigsunan, nagpuyutan ning kalibutan na. Dayon, sa ani nga kalibutan, daghan kaayo ta nga mga obstacles kinabuhi. Usahay natin mga decisions nga pangayon sa Ginoo. Usahay natin mga signs nga pangayon sa Ginoo. Pero ang problema mga kaigsunan, dili man ta mosalig. But ato ang suwiran si Abraham. Yun sa niya, he trusts God his future. And by trusting his future, and by trusting the promise of the Lord, nga ay hayag nga kinabuhi si Abraham. Nagkasinabda na ito mga kaigsunan? So, ikatuwa na itong character.
this man was a prophet. Propeta siya, and that is Nehemiah. So kabalo man ta sa tanan na si Nehemiah or Nehemiah kay usa ka prophet and also a cupbearer. Sa panahon nga nadungog ni Nehemiah dito ang Ginoo ay dito ang Israel or ang wall sa Jerusalem rather na nahugno. Unsay iyang gihimo? He prayed, and that this thing makes or made Nehemiah a great prophet. Why? Wala ra siya ni ampo mga kaigsunan. But he gathered people. He gathered people, and that makes it onward in action. Kasi gihimo, gi-gathered siya mga tao. Niampo siya sa Ginoo pero wala siya kasalig sa Ginoo. Nga Ginoo, niampo nako kanimo. Ginoo, niluhod nako. Karon ihatag ako ang kinahanglan. Unsa gihimo niya? Niampo, ni gathered, because that is faith. You cannot separate faith into actions because according to James 2 verse 17, faith without action is dead, mga kaigsuunan. Kung walay faith, o wala kay action, dili na matawag na faith. Dili dapat nato bulagon. Karon dagan pud ta mga problema sa gubang, dagan tang himon, pariyan in particular na sa church na ay mo post. Then usahay pud na ay natay mga problema, pero mayroon pud mga tao ay dili ko na kaya. Pariya sa ka Nehemiah. Diinon siya sa mga tao, dagan kay mga tao nga ni-contradict sa iyang plano nga himuon ang wall sa Jerusalem nga nabuhag. Pero mutoy nakahimo niya nga a man not just of vision but a man of action. So hinawag ang tangakitan tanan magaparihas po yung tatanan ni Nehemiah. Despite sa challenges, despite sa adversities nga tuwang na-feel sa tuwang kinabuhi mga kaisunan, let us be like Nehemiah. Let us onward in faith. For faith without action is dead, mga kaigsuunan. Ikatulong mga kaigsunan, united in mission, and that is Paul, mga kaigsunan. Kani si Paul, nakabalo man tayo sa kinabuhi ni Paul. Kung siya yung game mo before siya ni Paul, gi-prosecute ang mga Christians. Gipatay, gilagas. Kaya nga no, dili siya deliver ato na time. But as time goes on, mga kaigsunan, nahimo siya mag-deliver sa Ginoo. Tungod sa, kapag naman tayo sa story, tungod sa iyahang paghimo ani united in mission mga kaigsunan po, nag-gather siya people, nag-disciple siya o mga tao. Sa iyang pag-gather sa mga people o nag-disciple siya ni Timothy, ni Barnabas, ug katuban pa, naghimo siya, naka-create siya o usa ka unity mga kaigsunan. Pag tinabangay, ug muna'y kinahanglan, I believe mga kaigsunan, nga muna'y kinahanglan sa ato ang church, ug muna'y kinahanglan as a Seventh-day Adventist. Muna'y kinahanglan na united in mission. Kaya unsa kay ito according sa song? If we are united in spirit, we can stand together mga igsuon. So, sa aning atulong characters, naatay forward in faith nga gi-represent ni Abraham, onward in action gi-represent ni Nehemiah, ug united in mission nga gi-represent ni Paul, which is naka-create siya unity nga hangtod karon nagtudlo siya before sa mga katawhan nga hangtod karon atong madala sa ato ang generations. Hinaot unta mga kaigsunan nga mag-inato puta, because we Seventh-day Adventists are not called by God to be just a dreamer, but we are called to be the doers. And that will reflect each one of us in glorifying God's name, mga kaigsunan. So in conclusion, mga kaigsunan, let us move forward in faith by trusting our future to God. Let us onward in action by stepping out and making action. And of course, let us united in mission by working together, because this one thing in the song said, if we are united in spirit, all of us will stand together. And that is what we are looking for as a Seventh-day Adventist. Let us be the luminary to others' path, because we are called, we are sent, and we are moving people in Christ's name, mga igsoon. Daghang salamat mga igsoon, ug happy Sabbath.